Ang inaping prinsesa. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang prinsesa na nagngangalang Amara. Siya'y mabait, mahinahon, at may pusong busilak na laging inuuna ang iba bago ang sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, madalas siyang apihin ng kanyang mga kapatid. Ano ba naman si Amara, parang alipin sa hardin? Wika ng kanyang ate. At laging may mga ibon at paru-paro, wala namang silbi sa palasyo. Dagdag pa ng isa. Tawa sila ng tawa, habang si Amara'y tahimik lamang na nagbubuhos ng luha sa kanyang silid tuwing gabi. Isang gabi, habang umiiyak siya sa ilalim ng punong akasya, may lumitaw na maliwanag na diwata na ang mga pakpak ay kumikislap na tila mga bituin. Prinsesang Amara, Malumanay na wika ng diwata. Narinig ko ang bawat daing ng iyong puso. Ang kabutihan ay may gantimpala. Ngunit bago mo ito makamit, kailangan mong patunayan na may tapang kang humarap sa pagsubok. Inabot ng diwata ang isang kumukutitap na buto. ito'y itanim mo sa pagsikat ng araw. Sa tamang oras, ito'y magbibigay ng hiwagang kayang baguhin ang iyong kapalaran. Ginawa ni Amara ang bilin at sa loob lamang ng ilang oras, tumubo mula sa lupa ang isang puno ng ginto. Ang mga dahon ay kumikislap at ang mga prutas nito'y tila maliliit na araw na nagliliwanag sa dilim. Agad nagtakbuhan ang kanyang mga kapatid. Pinag-agawan ang mga bunga. Ngunit sa halip na kasiyahan, nadama nila ang bigat sa dibdib. Para bang ang bawat kagat ay nagiging abo sa kanilang bibig. Bakit hindi ito masarap? Reklamo ng isa. Ang puno ay tumutugon lamang sa pusong busilak. Nang si Amara ang pumitas, ang prutas ay naging matamis at nagbigay sa kanya ng kakaibang liwanag at lakas. Ngunit hindi pa roon natapos ang pagsubok. Isang gabi, yumanig ang lupa. Dumating ang isang dambuhalang itim na halimaw na may apoy sa mga mata. Nagkakagulo ang buong kaharian. Walang sundalo ang makalapit at kahit ang Hari Trena ay natigilan sa takot. Ngunit lumabas si Amara, hawak ang gintong prutas. Ang kanyang mga kapatid, bagaman may takot, ay nagtago lamang sa likod ng palasyo. Amara, huwag kang lumapit. Sigaw ng kanyang ina. Ngunit ngumiti si Amara. Kung hindi ako, sino pa? Kung tunay ang kabutihan, dapat itong ipaglaban. Lumapit siya at sa kanyang paglapit, lalo pang umungal ang halimaw. Ngunit nang iangat niya ang prutas, nagliwanag ito ng labis. Ang halimaw ay biglang napahinto. Sa halip na umatake, ang halimaw ay dahan-dahang nagbago. Ang itim nitong balahibo ay naging pilak at ang mga matang naglalagablab ay napuno ng luha. Isa pala itong nilalang na isinumpa dahil sa kasakiman ng dating hari. Sa pamamagitan ng kanyang pusong busilak, nabasag ni Amara ang sumpa. Ang halimaw ay naging isang matapat na bantay ng kaharian. Noon lamang nakita ng lahat, lalo na ng kanyang mga kapatid, ang tunay na halaga ni Amara. Hindi dahil siya'y prinsesa, kundi dahil siya'y may pusong marunong magpatawad at magpakumbaba. Mula noon, hindi na siya inaapi ng kanyang dalawang kapatid na prinsesa. Ang kaharian nila'y naging masaya at napuno ng pagmamahal ang bawat isa. At ang gintong puno ay nanatili sa hardin sa gisag ng aral na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi nakikita sa mata, kundi sa pusong marunong magmahal, magtiis at magpatawad, aral ng kwento. Kahit gaano ka man maliitin, kapag pinili mong manatiling mabuti, darating ang oras na ang iyong kabutihan ay magiging sandata para baguhin ang kapalaran ng marami.